nagliyab sa EDSA. Dalawa patay sa sunog sa isang boarding house sa Naga City. At international singer na si Wyclef Jean, tatakbong presidente ng Haiti. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio kasama si Connie Season. Narito na mga unang balita. Isang SUV nagliyab sa southbound lane ng EDSA Ayala at narito ang report ni Ian Cruz. 24 oras ang pagtutok ng MMDA Metro Base sa kalagayan ng mga lansangan sa Metro Manila. Pag-alas 10 kagabi, ang pagkasunog ng SUV na ito sa southbound ng EDSA may 100 metro pababa ng Ayala Tunnel ang isa sa kanilang tinutukan. Isang Antonio Abella Jr. daw ang nagmamaneho ng SUV, ligtas naman daw motorista. Ayon sa enforcer ng MMDA na rumisponde sa lugar, nagkaroon daw ng short circuit sa mga electrical wire ng sasakyan na naging dahilan ng biglaang pag-apoy ng SUV. Nagsimula daw yon, ang akala niya overheat lang yung sasakyan. Yun pala, pagbukas niya ng hood niya, nakita niya nagliliyab na yung wiring niya. Bali, nagsimula siya sa overheat nung pinaka-radiator, and then nadamay na lang yung wiring. Sa cellphone video ito naman ng traffic aid na si James Escorpeso, kitang-kita rin kung paano nilamon na nagangalit na apoy ang sasakyan. Sa CCTV video ng MMDA, makita ang mga bombero ng Makati na mabilis na inapula ang apoy sa nasusunog na sasakyan. Dahil sa insidente, umabot hanggang Guadalupe area ang halos di na gumagalaw na trapiko. Alas 10:30 na nang malinis ang apektadong lugar. Para maiwasan ang mga kahalintulad na aberya, may payo ang mga otoridad. Check nila muna yung sasakyan nila, pa regular check-up every 6 months para at least yung sasakyan nila maiwasan yung mga ganong bagay na katulad ng nangyari sa kanya na bigla na lang nasunugan at yung pala tuyo yung tubig ng radiator niya. Ito ang unang balita mula sa Makati City. Ian Cruz reporting. Dalawang palapag na boarding house sa Naga City nasunog. 2 pong patay habang 3 pa ang sugatan. Pagkayakap ng matagpuan ng labi ni na Aida Ausen at Maria Cristina Rey. Batay sa inisyal na investigasyon, napabayang kandila ang hinihinalang pinagbulan ng apoy. At dahil yari sa live material ang bahay, mabilis pong kumalat ang apoy. Hinihinalang Shabu Queen ng Tarlac, tiklo sa buy-bust operation. Kinilala ang suspect na si Lilibeth Tikiz. Mula sa tip ng isang residente ng Paniki, Tarlac, agad ikinasa ang buy-bust operation sa lugar kung saan nagbebenta ng droga si Lilibeth. Agad siyang inaresto matapos makumpirma ng mga pulis ang bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Nakuha sa suspect ang 8 sachet ng hinihinalang shabu, ilang drug paraphernalia at pera. Nakakulong na ang suspect sa Paniki Police Station habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Ilang kolorum na pampasaherong AUV nahuli ng mga tauhan ng LTO sa May Rojas Boulevard sa Pasay City. Ang detalye sa live report ni Love Anivel. Love? Maraming salamat, Connie. Kanina mga alas 7, umiikot nga dito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard, Macapagal Road, pati na rin po na Iya, pati na rin po sa Coastal, ay talagang nakakalat itong mga personal ng LTO para nga manghuli ng mga kolorum ng mga bus at mga kolorum ng mga AUVs. Kanina nga meron tayong nakita dito, ang plate number nito ay VDU 594, isa po siyang FX. Wala po siyang registration ng 2010. Aminado naman ang driver na nangungulorum siya para lang daw po sa kanyang pang-araw-araw na kabuhayan at panghulog na rin daw sa kanyang FX. Last April 2000 pa dapat nakarehistro itong nahuling FX na ito. Meron ding nahuling may plate number na UKL 717. Isa rin po itong FX. Ang kanyang biyahe ay Cavite to LRT. Wala naman po siyang franchise at pati yung may-ari daw po nitong FX na ito ay isang pulis. Ako naman. At dito naman po sa may area ng kahabaan naman po ng Rojas Boulevard, meron din po silang nahuling FX. Yan naman po may plate number na XSW344. Ang kanyang biyahe naman ay sukat area at multinational. Ayan, yan po ang kanyang biyahe. Wala rin po siyang prangkisa.
kaya rin po hinuli din po siya. Ayon sa ating mga taga-LTO, yung pong ating mga karakteristik na mga kolorum na bus o mga kolorum na mga FX, yan po ay merong improvised na plate number, painted green plate to yellow plate, at a brand new bus without plates or unfranchised or unprocessed po ang desisyon ng kanilang prangkisa. Mula po yan sa LTO. Hahanapan po kayo ng inyong mga ORCR or Official Receipt and Certificate of Registration, pati na rin po ang Certificate of Public Convenience. Pag kayo po ay nahuli, bibigyan po kayo ng ticket na good for 3 days. Ang unang penalty po, ang first offense po niyan, magbabayad po kayo ng 6,000 pesos plus 1,500 per day, 3 months suspension ng driver's license at plaka, at meron po yung 1 year, at yan po ay pati na po sa second offense, kasali po yan, magbabayad po kayo ng 12,000 pesos plus 2,000 pesos kada araw. Ganon din po, 3 buwan na pagkasuspende ng inyong driver's license, pati na rin po plaka. Sa third offense naman, kayo po ay magbabayad ng 18,000 pesos plus 2,500 pesos kada araw at 1 taong suspension naman po ng driver's license at plaka. Panawagan po sa ating mga motorista at mga nagko-commute, mag-ingat po sa mga kolorum ng mga bus at mga FX dahil kapag po ito ay na-aksidente, wag naman po sana, wala pong insurance para po sa inyo. At yan muna ang aking update mula dito sa Rojas Boulevard sa Pasay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Love Anuvel. Wyclef Jean inaanunsyo na raw ang pagtakbo bilang presidente ng Haiti. Ayon yan sa former head ng Chamber of Deputies ng Haiti. Sa katunayan, makakasama raw nila ito sa kanilang coalition. Pagamat tikom ang bibig ng representative ng hip-hop artist, kinumpirma naman niyang meron ngang important announcement si Wyclef on August 5. Pero kung ano raw yan, abangan na lang ng mamamayan. Noon pa man open na si Wyclef sa idea ng pagtakbo bilang Pangulo. Naging active siya noon sa pagtulong sa victims ng killer quake sa Haiti nitong January. Samantala, reality show ng NBA superstar na si Shaquille O'Neal nagbabalik sa ere. Now on its second season, mas malawak na daw ang scope of challenges ng TV show na Shaq vs. Tampok dito ang basketball player setting scores with stars from other fields. Kung noong unang season ay nag-football, nag-swimming at nag-beach volleyball si Shaq, beyond sports na daw ang mga matchup niya sa season 2, gaya ng car racing at maging cooking. May dance showdown pa daw sila ni Justin Bieber. Salamat sa pagtutok sa Unang Chika. Bukas ulit ako si Luan Di, your morning ka-chika. Igan, Connie? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Kung may balita, i-report sa GMA News. I-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address, padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Makaigan ako naman, Arnold Glavio. Ito ang unang balita.